Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Deo. Walang eksaktong taon, probinsya ng Davao. Nakatira sa pamayanan ng mga mangingisda itong si Deo. Maaga pa lang nagsisimula na ang araw sa lugar. Gawa ng kailangang lumaot bago pa man sumikat ang araw at lumakas ang hangin. Lumalaki ang alon sa lugar. Paglagpas ng alas 5 ng madaling araw, kailangang nakadaong na sila at nagbababa na ng kanilang mga huli. Hindi rin nila magawang pumalaot sa gabi dahil sa banta ng isang nilalang na nangunguha ng mga mangingisda. Marami na ang nabibiktima ng nilalang. Karamihan sa kanila ay hindi na nakakabalik. Tuluyan ng nilamon ng karagatan ang mga katawan. Ngunit may ilang nakaligtas at ayon sa mga ito bago sila mahulog sa dagat, nakakarinig sila ng mga bulong. Malamyos na awit ng isang babae. Ang hinala ng mga taga-baryo, isa itong uri ng engkantong dagat na kung tawagin ay kataw. Sa mga hindi nakakalam, ang mga kataw ay uri ng engkantong dagat na maaaring ihalin tulad sa mga aswang. Ang pinagkaiba lang nila sa mga aswang, hindi nila kayang magkatawang tao. Nambibiktima sila ng mga taong naliligaw sa karagatan, ngunit may limitasyon ang kanilang pambibiktima. Pagsapit ng alas 3 ng madaling araw, hindi na nila kayang manguha ng mga tao. Dahil sa mga oras na ito, nagsisimula ng umepekto ang bisa ng bertud na itinanim ng isang puting mambabarang sa kanilang karagatan. Mahabang panahon ang pinoprotekta ni Amang Densyo ang ating baryo, kaya hanggat maaari, Deo, huwag kang pasaway. Sumunod ka sa nakaugalian. Wika ng matanda na si Mang Demi. Lolo, sa tagal kong nangiilaw sa dalampasigan tuwing gabi, ni minsan, hindi ko pa nakaengkwentro ang sinasabi niyong kataw. At saka, may ilan ding dayong mangingisda ang naliligaw sa karagatan natin. Hindi naman sila nawawala. Tugon ni Deo. Hindi pa nila nasusumpungan ng kataw. Pero sa oras na makasagupa nila ito, siguradong hindi nila nanaisin pang tumungtong sa ating karagatan. Kasalukuyang naghahanda ng lambatang maglolo. Alas 8 ng gabi pa lang, ikinakarga na ito sa kanilang bangka para wala nang maging problema sa oras na lumaot sila sa madaling araw. Hindi naman siguro totoo yung kataw, lolo. Kung totoo man sila, dapat wala nang gumagamit ng dinamita sa pangingisda. Biglang natigilan ang dalawa sa pag-uusap. May sumabog sa gitna ng karagatan. Ayan na naman sila. Ay nako, kailan kaya hihinto ang mga yan sa pag-abuso ng karagatan? Halika na, Deo. Mukhang wala na tayong mahuhuli ngayong madaling araw. Sinabi mo pa, lolo. Mangiilaw na lang ako mamayang madaling araw. Ay mabuti pa nga. Tara, umuwi na tayo nang makapagpahinga. Maaga pa akong gigising bukas. Umuwi ang dalawa at nagpahinga. Kinabukasan, 1:00 pa lamang. Nagpapakulo na ng tubig para sa kape si Deo. Tanaw pa nito ang mga bangka ng dayong mangingisda. Tuloy pa rin ang pagbatak ng kanilang mga lambat na punong-puno ng pinasabugang isda. Matapos magkape, lumakad si Deo bit-bit ang kanyang sibat na ipanghuhuli ng pusit. Binaybay nito ang kahabaan ng dalampasigan. Gamit lang ang sulong gawa sa bote. Matyagang ng ilaw ng isda si Deo. Nakakailang tusok na ang binata nang biglang makarinig ng malakas sa sigawan. Sunod-sunod na pagsabog sa bangka ng mga dayong mangingisda. Nanlaki ang mga mata ni Deo dahil nakita nitong nagtatalunan ang mga tao.
Napako ang tingin ng binata sa kaganapan hanggang sa makitang lumubog ang mga bangka. Dali-daling tumakbo pabalik sa baryo si Deo upang sabihin sa mga tao ang nangyayari. Sigurado ka ba, Deo? Baka kalukuhan na naman yan, ha? Hindi, Bimbo. Talagang nakita kong sumabog. Nagtalunan nga yung mga tao sa bangka eh. Dali-daling sumilip ang mga mangingisda sa dalampasigan. Nakita nila ang ilang bangka na nagliliyab. Itinulak ng mga ito ang mga bangka upang puntahan ng mga mangingisda sa laot. Sumama si Deo. Nakitang nakalutang na ang mga bangkay sa tubig. Ikinarga ng mga mangingisda ang bangkay upang dalhin sa dalampasigan. Mabaging langit! Sinasabi ko na nga ba, mangyayari to eh. Ang alin po, Lolo? Gawa yan ng mga katao. Masyado kasing matigas ang ulo ng mga taong yan. Sa balagay ko, Lolo, hindi. Sumabog yung bangka na may dalang dinamita. Tapos sunod-sunod na yan eh. Maniwala ka sa akin, Deo. Tignan mo ang itsura ng mga patay. Mukha ba silang nalunod? Bakit walang tubig ang kanilang mga tiyan? Napagtanto ni Deo. Kabaliktaran ang nangyari sa mga mangingisda. Imbis na lumobo ang kanilang tiyan dahil sa tubig alat, natuyo pa ang katawan ng mga ito na parang hinigo. Oo nga, Lolo. Pero paano nangyari yan? Hinihigop ng mga katawang lahat ng tubig sa katawan ng biktima hanggang sa tuluyang matuyo. Saka pa lamang nila kukonsumuhin ang kaluluwa at lamang loob ng mga biktima. Kaya kung bubuksan mo ang katawan ng mga bangkay, siguradong wala ng atay at puso ang mga yan. Nakakakilabot naman yan, Lolo. Pero paano nyo po mapapatunayan sa mga tao yung sinasabi nyo? Hindi kailangang patunayan ang sinasabi ko. Alam ng mga taga rito ang katotohanan. Dahil karamihan sa mga kababaryo natin, ilang beses nang nakasagip ng mga katawan ng biktima ng mga katawa. Ano po ang gagawin natin, Lolo? Hindi naman pwedeng sabihin sa mga pulis ang totoong dahilan. Sila na ang bahalang gumawa ng paraan. Kapag tinanong kanila, sabihin mo lang na pagsabog ang nakita mo, pero hindi mo alam ang nangyari. Pag-uusap ng maglolo. Dahil si Deo ang pangunahing saksi, kinausap ito ng mga pulis. At gaya ng tinuro ni Mang Demi, sinabi lang ng binata kung ano ang nakita. Matapos ang panayam sa mga pulis, umuwi si Deo. Nadatnan ang matanda na may kausap na lalaki. Mabuti naman at nakauwi ka na, Deo. Nga pala, mula daw sa pamahalaan ng taong ito. Gusto niyang malaman kung ano ang totoong nangyari kaninang madaling araw. Magandang umaga po sa inyo. Nasabi ko na po sa pulis ang lahat eh. Maaari po kayo magtanong sa kanila, pasensya na ha. Pagod na ako eh. Kailangan ko nang matulog. Hindi naman mahaba ang kukunin kong oras. Kaunting katanungan lang. Ilang bagay na nais linawin. Magsasayang ka lang ng oras mo gaya ng sinabi ko. Naibigay ko na sa kapulisan ang sagot sa lahat ng mga tanong nyo. Ngayon mawalang galang na po. Kailangan ko na magpahinga. Mabilis na pumasok ng tahanan si Deo. At dahil nabigo sa pakay, nagpa siya ang lalaki na umalis. Pinagbasda ng binata habang naglalakad ito palayo. Sa hindi malamang dahilan, tila naintriga ang binata sa personalidad nito. Ngunit dahil nanaig ang pagod at antok, nagpahinga si Deo. Pagsapit ng hapon, ginising ito ng ama dahil may mga pulis na pumunta sa tahanan. Ano ba naman yan? Nakausap na nila ako kanina. Ano pa bang gustong malaman ng mga yan? Hindi ko rin alam, Deo. Pero mukhang mahalaga eh, kaya lumabas ka na. At saka, may kasama nga pala silang lalaki. Mukhang taga-syudad. Maayos ang pananamit. Napailing na lang si Deo.
dahil may kutob na ito kung sino ang tinutukoy ni Mang Demi. O sige ho, lalabas na ako. Naglakad palabas ng kwarto ang binata. Nakita ang mga panauhin. Nakaupo ang mga ito sa mahabang bangko sa labas ng bakuran. Magandang hapon. Pasensya ka na kung nakakaistorbo. May ilang bagay lang ako nais malaman at sa palagay ko, ikaw lang ang makakasagot sa mga tanong ko. Hindi ba napaliwanag sa'yo ng pulis yung mga nasabi ko? Nabigay ko na sa kanila yung lahat ng impormasyon eh. Pero kung talagang mapilit ka, o sige, ano bang gusto mong malaman? Maraming salamat kaibigan. Pero una sa lahat gusto ko sanang malaman mo na tatay ko ang isa sa mga namatay sa pagsabog sa laot. Biglang nag-iba ang reaksyon ni Deo nang malaman na isa sa mga namatay ang ama ng taong kausap. Ganun ba? Pasensya ka na. Napagod kasi ko kanina eh. Kaya hindi kita naharap ng maayos. Ano bang maitutulong ko? Nakita mo ang pangyayari, hindi ba? May napansin ka bang kakaiba? Nasa gitna ng laot ang mga bangka. Habang ako nasa dalampasigan. Nangiilaw ng pusit. Nakita ko yung pagsabog eh. Pagtalunan ng mga tao. Pero hindi ko alam kung anong dahilan. Masyadong malayo para makita ko nangyayari. Ganun ba? Ang akala ko kasi, detalyado ang nakita mo. Pasensya na sa abala. Yan lang naman ang gusto ko malaman. Tumayo ang Ginoo. Akmang lalakad na sana palayo. Nang biglang maalala ni Deo ang kwento ni Lolo Demi. Sandali lang, total nandito ka na eh. Bakit hindi mo ako sabayan magkape? Kung hindi naman kalabisan kaibigan, sige, magpapaalam lang ako sa mga pulis. Nagpaalam ang lalaki sa mga pulis. Hindi ko alam ang nangyari sa mga mangingisda kasi malayo ako eh. Pero may isang taong maaaring makapagbigay sa'yo ng kaunting impormasyon. Teka, tatawagin ko siya. Tumayo si Deo. Tinawag ang matanda sa loob ng tahanan. Dali-dali itong lumabas at lumapit sa kanilang kinaroroonan. Ano bang maitutulong ko sa inyo? Kasi si... Teka, sino ka nga ba? Larry po ang pangalan ko. Magandang hapon, Tatang. Yun nga si Larry kasi. Tatay niya daw yung isa sa mga namatay na mangingisda. Gusto niyang malaman kung ano talaga yung dahilan ng pagkalubog ng mga bangka. Ganun ba? Ewan ko kung maniniwala ka sa sasabihin ko. Pero sa palagay ko, hindi basta sa kunaan nangyari. May palagay ako eh. Gawa ng mga katawang pagsabog. Yan ba ang gusto mong marinig, Manong Larry? Kasi sa totoo lang hindi ako naniniwala sa mga ganyan eh. Pero siya po, alam niya po yung tungkol sa kwento sa lugar na to. Maniwala ka sa hindi, Deo. Yan din ang palagay ko. Huli kong nakausap sa radyo ang tatay ko bago nagkaroon ng pagsabog. Tinatanong niya ang isa sa mga kasama kung bakit sinindihan ang mga dinamita. Nasundan ito ng mga sigawan. May narinig ako sumigaw ng halimaw. Tapos, malakas na pagsabog at doon na naputol ang usapan namin. Walang duda. Kataw nga ang may gawa nito. Pero syempre hindi yon papaniwalaan ng mga tao. Lalong-lalo na ang kapulisan dahil wala namang ebidensya. Yun na nga ho eh. Hindi sapat sa kanila ang mga tuyot na katawan ng mga nalunod. Kataw. Ano ho ba mga kataw? Ang mga kataw, nilalang na nakatira sa dagat, sila ay pwede nating sabihing engkanto. Ngunit may yahalin tulad sa mga aswang sapagkat kinakain nila ang kaluluwa at lamang loob ng kanilang biktima. Kung totoo man sila, bakit wala sa mga taga dito na bibiktima? Yon ay sa kadahilanang alam ng mga taga rito ang oras na pwede silang magpalaot. Nagkataon, wala sa oras ang pagpasok ng bangka ng iyong ama. At ang malala pa, nagpasabog sila ng dinamita kaya nagambala ang mga nananahimik na nilalang.
Anong ibig yung sabihin? Alam niyo ang oras ng paglabas ng nilalang? Mahabang salaysayin. Pero kung may oras ka, ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Mahaba ang oras ko, Manong. Gusto ko lang malinawan sa mga bagay, lalo na tungkol sa pagkamatay ng tatay ko. Gagabihin ka sa pagbalik sa syudad. Walang kaso, Manong. Basta masagot lang ang mga tanong ko. Kung ganon, Dea, magsaing ka at dagdagan mo. Meron tayong panauhin. Dali-daling pumasok ng bahay si Deo upang sundin ang utos ng matanda. Samantalang ang dalawa, nagpatuloy ang usapan. Atras tayo ng maraming taon. Nang mga panong ito, nababalot ng takot ang baryong kinaroroonan nila Tatay Demi. Marami sa kanila ang hindi lumalapit sa dagat dahil sa mga nilalang na naglipa na. Tanging pangingisda ang kinabubuhay ng mga tao roon. Ngunit wala silang magawa dahil marami na ang namatay, gawa ng mga elementong nangunguha ng tao. 14 na taong gulang si Lolo Demi noon nang maganap ang isang pangyayari na nakapagpabago sa sitwasyon ng baryo. Isang manggagamot ang nagawi sa lugar upang tignan ang isang pasyente. Hindi sinasadyang napalapit ito sa dalampasigan at naramdaman ang presensya ng mga nilalang. Mukhang hindi lang sakit ng katawan ang nararanasan nyo dito. Magsabi ka nga ng totoo, Hiner. Anong meron sa karagatan? Bakit wala ko nakikita ni isang bangkang pumapalaot? Sa kabila ng katotohanan na alam ng matanda ang nangyayari, mas ginusto niyang malaman ito mula sa mga tao. Isinumpa ang karagatan, Manong. Wala pong tao ang nangangahas na lumusog dahil hindi na sila makakaahon. Natatagpuan na lang ang katawan nila sa tabing dagat. Tuyong-tuyo na parang hinigop ang lahat ng tubig. Ganun ba? Nakita nyo naman ba kung sinong may gawa? Hindi po, Manong. Pero sigurado kami, may mga nilalang na naninirahan sa tubig. Sila ang kumukuha at pumapatay sa mga taong nagagawi dito. Kung wala kayong nakikita, bakit nyo nasabi na may naninirahan? Batay na din po sa pagkamatay ng mga residente at pagkawala ng ilan sa mga taga-samin. Kaya ho wala ni isa sa mga taga rito ang pumapalaot. Nabubulok na nga lang yung mga bangka sa dalampasigan eh. Dahil kahit ang lumapit sa tubig, hindi ginagawa ng mga taga rito. Gusto kong maranasan ang sinasabi mo. At teka sandali, tatapusin ko muna ang paggamot sa pasyente. Sige, Manong. Demi, samahan mo si Amang Densyo sa bahay ng Tia Belen mo. Opo, Tay. Ako na pong bahala. Tugon ng binatang si Demi. Habang nasa daan, pinagmamasdan ni Demi ang matanda. Namangha ito sa mahaba at puting balbas. Maging ang mga tato na nasa braso ni Amang Densyo. Hindi napigilan ang magtanong. Manong, ano pong ibig sabihin ng mga tato nyo? Bawat isa sa kanila ay may kahulugan. Kaya sabihin mo kung alin sa mga tattoo ko ang tinatanong mo. Lahat po, Manong. Nakakamangha po kasi. Napakadami niyong tattoo sa braso. Ang mga tattoo sa kanang kamay ko, pangalan ng mga nilalang na inaalagaan ko. At ang nasa kaliwa naman, mga dasal na isinalin sa ibang panitikan para tawagin sila. Mga nilalang? Kagaya po ng ano? Kapre, tikbalang, sigbin, kahit diwata kaya kong pasunurin. Niloloko niyo naman yata ako, Manong eh. Ay nako, bahala ka. Tatanong-tanong ka tapos ngayong sinasagot. Ayaw mong maniwala. Hindi naman sa ganun, Manong. Pero, totoo ba? Kaya mong pasunurin yung mga nilalang? Nasa'yo kung maniniwala ka o hindi.
Sinagot ko lang yung tanong mo eh. Malayo pa ba tayo? Ay hindi po. Liliko na lang po tayo dyan sa puno ng nyug. Yan na po yung bakuran ng tiyahin ko. Mabuti naman kung ganon. Pagdating natin doon, antayin mo ako sa labas ha. Huwag ka nang sumunod. Po, gusto ko nga pong makita kung paano kayo manggamot. Tapos may iwan ako sa labas. Ang kulit nito. Ikaw ang bahala. Pero unahan kita. Hindi ka aya-ayang makikita mo. Ayos lang po yun. Nali na po kayo. Sigurado kanina pa nag-aantay si Tia Isabel eh. Pumasok ang dalawa sa loob ng tahanan. Nakita ang nakaratay na dalaga. Mabuti naman sinamahan mo si Amang Densyo papunta dito, Demi. O siya magmeryenda ka muna sa kusina. May nilagang saging doon at mainit na kape. Kayo po ba, Amang Densyo? Gusto niyo rin po ba? Kape na lang ang sa akin. Oy bubwet, bakit hindi ikaw ang kumuha nun? Lubos-lubosin mo na. Total gusto mong sumama dito, hindi ba? Dali-daling kumuha ng kape ang binata. Inabot kay Amang Densyo. Matapos ay naupo si Demi sa tabi ng pintuan habang pinapanood ng matanda. Hinawakan nito ang pulso ng pinsan ni Demi na itago na lang natin sa pangalang Mirna. Saan ka huling nagpunta? Magsabi ka ng totoo, iha. Nakatingin ang dalaga kay Aling Isabel na tila nagdadalawang isip na sumagot. Sige na, Mirna. Sagutin mo ang tanong ni Amang Densyo. Huwag kang matakot. Walang sino man ang magagalit sa'yo. At isa pa, kailangan kong malaman ng totoo para alam ko kung ano ang gagawin. Bakit po ba kailangan yung itanong ang mga ganyang bagay? Hindi ba pwedeng gamutin mo na lang ako, tanda? O sige, pero walang sisihan. Biglang diniinan ni Amang Densyo ang palad ng dalaga gamit ang hintuturo. Napasigaw ito. Laking gulat ng mga naroon. Biglang nagbago ang boses ng dalaga. Sinasabi ko na nga ba? Ngayon nilalang, sabihin mo sa akin, anong ginagawa mo sa katawan ng dalagang to? Napakatalas ng pang-amoy mo, Amang Densyo. Bakit ba kailangan mong makialam? Akin ang katawan ng dalaga. Hindi ko hahayaang makuha na makatawang kanyang malusog na pangangatawan. Alam mong hindi pwedeng manahan sa katawan ng mga mortal, hindi ba? Isang beses ko lang sasabihin sa'yo. Lumabas ka. Iwanan ang katawang ito kung ayaw mong magkaroon ng problema. Hindi pwede. Dahil sa oras na lumabas ako sa katawan ng dalaga, kukunin siya ng mga kataw. Hindi ko alam kung pinoprotektahan mo ba yung dalaga o nagiging makasarili ka. Pero ulitin ko, lumayas ka kung ayaw mong magkaroon ng problema sa akin. Wala akong balak na masama sa dalagang ito, Amang. Ayoko lang nakunin siya ng mga inkantong dagat. May magandang kinabukasan ng batang ito at ayoko mawala ang bagay na yon. Kung makikialam ka, lalong mapapasama ang kalagayan ng batang to. Nang marinig ang paliwanag ng engkanto na nasa katawan ng dalaga, napagtanto ni Mang Densyo. Pinoprotektahan nito si Mirna. Hinarap ng matanda si Aling Isabel at kinausap. Walang sakit ang anak mo, pero may kailangan akong gawin. Malaking tulong ang dalagang ito sa balak ko. Kung ano man ang binabalak niya, sana lang hindi mapahamak ang anak ko. Hindi siya mapapahamak. Magtiwala ka lang, akong bahala sa kanya. Matapos makipag-usap kay Aling Isabel, muling hinarap ni Mang Densyo ang nilalang na nasa katawan ng dalaga. Sabihin mo sa akin kung ano ang binabalak mo. Balak ko bigyan ng solusyon ng dalawang problema sa isang bagsak lang. Pero kakailanganin ko ang tiwala at tulong mo.
Kung talagang hangad mo ang kabubuti ng dalagang yan, ipagkakatiwala mo siya sa akin. Hanggat hindi siya mapapanganib, pumapayag ako. Ngunit sa oras na mapahamak si Mirna, mananagot ka sa akin, puting mambabarang. Payag ako. Mamayang gabi, sisimulan natin ang plano. Sa ngayon, hayaan mo munang makapagpahinga ang dalaga. Nawalan ng malay si Mirna. Maya-maya ay nahimasmasan. Nangangahulugan. Nanahimik na sa loob ng kanyang katawan ang nilalang. Ano pong nangyari? Bakit pagod na pagod ako? Magpahinga ka lang muna. Kakailanganin mo ang lakas mamayang gabi. Hindi ko maintindihan. Nay, ano po bang sinasabi ng matanda? At saka bakit ba yan nandito? Isa siyang manggagamot. Tutulungan niya tayong gumaling ang nararamdaman mo. Maayos naman po ko, Nay. Nangihina lang yung katawan ko. At saka nananaginip ng kung ano-ano. Maliban po doon, wala naman ako nararamdamang iba. Magtiwala ka lang, Mirna. Magiging maayos din ang lahat. Bakit hindi mo sabihin sa anak mo ang katotohanan? Anong totoo, Nay? Bakit po? Ano po ba nangyayari sa akin? Isang nilalang o engkanto ang nananahan sa katawan mo, Mirna. Nagulat ang dalaga nang marinig ang sinabi ng ina. Si Amang Densyo ang nagpatuloy ng pagpapaliwanag. Ito ang dahilan ng panghihina mo at pananaginip ng kung ano-ano. Dahil hindi kaya ng katawan mo ang dalawang espiritong nananahan. Pero sa oras na umalis ang nilalang sa katawan mo, pagpipiestahan ka na makataw. Madalas ko po naririnig sa isipan ko mga katagang yan. Sino po ba yung nilalang na nasa katawan ko? Isang engkanto. Ngunit sisiguraduhin ko sa iyo, iha. Isa siyang mabuting nilalang. Magtiwala ka lang at may paraan ako para wakasan ang hirap na nararamdaman mo. Tumango ang dalaga bilang pagsang-ayon. Patuloy lang na nakikinig si Demi sa mga nangyayari. Nakaligtaan na kailangan niyang umuwi. Alam ng mga magulang nito na nasa tahanan siya ng tiyahin, kaya hindi na nag-abala ang binata na bumalik sa kanilang tahanan upang magpaalam sa mga magulang. Kinagabihan, nang maihanda ang lahat, dinala ni Amang Densyo ang dalaga sa dalampasigan. Marami ang tumutol, ngunit hindi nakinig ang matanda. Amang Densyo, delikado ang binabalak niyo. Baka mamaya mapano ang bata. Magtiwala ka lang, Hiner. Alam ko ang gagawin at kayo dyan. Ayaw nyo bang maputol lang tuluyan ng sumpa sa lugar na ito? Tutunganga na lang ba kayo? Habang unti-unting nawawala ang pangkabuhayan nyo. Tignan nyo ang paligid. Sabihin nyo sa akin kung para saan ang mga bangka at lambat na yan. Naparito ko. Hindi lang para gamutin ang dalaga, kundi para tuluyang wakasan ang takot na bumabalot sa baryong ito. Pero bakit si Mirna? Anong meron sa kanya? Ang pamangkin mo ay may kakaibang kakayahan. Malakas ang kanyang espiritu, kaya nagawang kanlungin ng engkantong nasa loob ng katawan niya. Dahil doon, ito ang hinahabol na makataw. Mas malakas na kaluluwa. Mas masarap para sa kanila. Ano naman ang balak mong gawin? Bakit kailangang ipain ang pamangkin ko? Sa pamamagitan ni Mirna, papalabasin ko mga kataw at susubukan ko makipagkasundo. Ngunit sa oras na may gawin silang hindi maganda, sisiguraduhin ko, walang matitira sa kanilang buhay. Pagpapaliwanag ni Amang Densyo. Nanahimik ang mga tao nang marinig ang sinabi ng matanda. Matagal na nilang gustong ipagpatuloy ang buhay na nakagisnan. Kaso nga lang nahahadlangan sa takot sa mga naglipanang nilalang. Kinausap ni Densyo ang dalaga. Sumang-ayon ito sa kanyang binabalak.
Matagal nang naghihirap ang aming baryo. Hindi namin alam kung saan kukuha ng makakain. Nahihirapan na rin po yung mga magulang ko eh. Kung ito ang tanging paraan, pumapayag po ko bilang maging pain. Wika ng dalaga. Maya-maya pinalusong ito ni Mang Densyo sa tubig. Labis ang takot ng mga taga-baryo. Ngayon, Iha, ipikit mo ang iyong mga mata. Ipinikit ni Mirna ang mga mata. Nagsimulang mag-usal ng mga dasal si Amang Densyo. Nawalan ng malay ang dalaga. Hinayaan niya itong lumutang sa tubig. Siguraduhin mo lang na walang mangyayaring masama sa kanya, Densyo. Ako ang unang kakain ng kaluluwa mo kung sakaling may mangyari sa dalagang yan. Magtiwala ka lang, Engkanto. Sa hudyat ko, muli kang pumasok sa katawan ng dalaga. Nag-intay ng ilang minuto ang matanda. Nang maramdaman ang presensya ng mga kataw, sinabihan nito ang engkanto, pumasok sa katawan ng dalaga. Nang muling makapasok, itinali ng matanda ang isang kwintas na gawa sa itim na perlas. Biglang nakarinig ng nakakabinging sigawan ang mga tao. Napatakip ng tenga ang mga ito. Ang ilan ay nagdugo pa ang ilong. Hindi makayanan ang lakas ng presensya ng mga nilalang. Nilingon ng matanda si Mang Hiner. Sinabihang paalisin ng mga tao dahil maaari silang mapahamak kung sakaling mamataan sila ng mga kataw. Dali-daling nagtakbuhan ang mga ito palayo sa dalampasigan. Naiwan si Demi na nakatago sa puno ng nyog. Pinagmasdan nito ang susunod na mangyayari. Nagpakita ang isang nilalang na malaisda ang muka. Mahaba ang ngipin. Nababalot ng makapal na kaliskis. Nilapitan nito si Amang Densyo at ang dalagang hawak ng matanda. Ano pang inaantay mo, Kataw? Bakit hindi mo siya kainin? Anong ginagawa mo? Isang uri ng alay. Pasensya na. Pero hindi kami nabubusog ng kapiranggot na karne. Pampagana lang ito. Bakit hindi mo siya hawakan? Hindi ka ba natatakam? Nakita ni Amang Densyo ang kakaibang tingin sa mata ng kataw. Marahan nitong inilapat ang kamay sa tiyan ng dalaga na siyang pinakamalaking pagkakamali. Hinawakan ni Amang Densyo ang kamay ng kataw at kahit gaano pa kadulas ang braso nito, hindi na siya makawala. Wala ka pa rin pinagkaiba sa mga isda. Kaunting pain lang, kakagat ka na. Walang hiya ka. Hindi mo ba alam na ako ang hari ng mga kataw sa lugar na ito? Pagsisisiyan mo ang kalapastangan ng ginawa mo. Hindi ka sasantuin ng aking mga alagad. Alam ko. At ikaw mismo ang pakay ko, Kataw. Alam mo ba kung bakit hindi ka makakawala? Pagmasdan mong mabuti kung anong nilalangan nakapalupot sa katawan mo. Nanlaki ang mga mata ng kataw nang makita ang malaking pugita nakapalupot sa kanyang katawan. Hawak din ng matanda ang kanyang kamay. Samantalang si Mirna ay unti-unti nang lumalayo papunta sa dalampasigan. Dali-dali itong sinagip ni Mang Hiner at dinala sa buhangin. Walang hiya ka, mambabarag. Naisahan mo ko. Pero huwag kang magpapakampante. Dahil isang utos ko lang sa aking mga alagad. Sino mga alagad? Mukhang wala na sila sa likod mo. Nagulat ang kataw nang malaman na nagpulasan ang mga alagad. Ibinaling ang tingin kay Amang Densyo. Sinubukang ataki ng matanda. Kaso nga lang pinigilan nito ng malaking pugita.
Ano ang nais mong mangyari? Magsalita ka, mambabarang. Simple lang. Gusto kong lumayas kayo sa dalampasigan at wag nang guluhin ang mga tao. Guluhin ang mga tao. Hindi kaya kabaliktaran ang sinasabi mo. Anong nakakatawa? Ang mga tao ang unang nanggambala. Sinira nila ang ilan saming mga tirahan. Inabuso ang karagatan. Nilaso ng tubig. Ngayon kami ang nawala ng tahanan. Sa palagay mo, wala ba kaming karapatang magiganti? May punto ka. Pero sa tingin ko, hindi rin tamang pumatay kayo ng tao at gawing pagkain. Kung nagkamali kami, gayon din kayo. Kaya ano sa tingin mo mas magandang gawin? Bakit hindi na lang tayo magkaroon ng kasunduan? Kasunduan. Kilala ko kayong mga katawi. Alam ko na hindi kayo marunong tumupad sa mga kasunduan. Kaya ano ang magiging kasiguraduhan ko na hindi mo sisirain ang pangako mo kung sakaling pumayag ako? Alam kong nasa pangangalaga mo ang mutya ng itim na kabibi. Bakit hindi mo ito gamitin laban sa amin? Kung talagang diskumpiyado ka, wala sa mga nilalang ng karagatan ang makakapantay sa kapangyarihan na taglay ng itim na kabibi. Kaya naman pabor sa'yo kung sakaling gamitin mo ito. Sinampal ng matanda ang kataw, dahilan para magdugo ang bibig nito. Huwag mo kong linlangin, kataw. Alam ko nga mutya ng itim na kabibi ang nagbibigay ng lakas sa inyo. Kaya dahil sa ginawa mo, tanggapin mo ang parusa. Simula sa gabing ito, hindi kayo maaaring lumampas sa itatalaga kong hangganan at sa oras na pagsapit ng 2:00 ng gabi, hahayaan nyo mga taong mangisda hanggang sa sumikat ang araw. Pagsapit naman ng hapon hanggang hating gabi, saka pa lang kayo maaaring umalis sa inyong mga lungga. At para maging patas sa inyo, ang sinumang taong makikita nyong sumisira ng karagatan, maaari nyong gawing hapunan. Ano ang mapapala namin sa kasunduang iyan? Kapayapaan, kataw. Yan ang ano ko sa inyo. Ngayon kung ayaw mo, madali akong kausap. Hanggat kaya mong pangatawanan ng sinasabi mo, tutupad ako sa kasunduan. Ngunit sa oras na lumabag ang mga tao, alam mo ang mangyayari. Para masigurong tutupad ang bawat isa sa kasunduan, iiwan ko sa karagatan ng mutya ng itim na kabibi. Nang sa ganon sino man ang sumira, lalamunin ng alaga kong pugita. Ano? Ayos ba sa'yo yon? Siguraduhin mo lang tanda. Dahil sa oras na hindi masunod ang kasunduan, uubusin namin ang taga-baryo at kasalanan mo ito. Pag-uusap ng dalawa. Matapos ay lumubog na sa tubig ang kataw. Bumalik sa dalampasigan ang matanda. Kinausap ang mga taga-baryo. Ipinaliwanag nito ang kasunduan at kung ano ang maaaring maging kapalit sa oras na sumira ang magkabilang panig. Naunawaan ito ng mga taga-baryo at simula ng araw na yon, hindi na sila nanghas na sirain ng karagatan. Ipinagbawal din nila ang pagpasok ng ibang mangingisda sa kanilang karagatan. Ngunit paminsan-minsan ay may mga nakakalusot at sila ang nagiging biktima ng mga kataw. Kalaunan, hinayaan na lang ito ng mga taga-baryo at nagsilbing tagabantay, si Mirna at Demi. Ngunit sa kasamaang palad, namatay sa sakit si Mirna, kaya si tandang Demi na lang ang naiwan. Balik tayo sa kasalukuyan. E ano po nangyari sa alagang pugita nung amang Densyo?
At saka nasan po siya ngayon? Ang totoo, walang nakakaalam kung nasaan si Amang Densyo matapos ang kaganapang yon. Hindi na siya nakita sa baryo. Walang sino man ang nakakaalam kung saan siya nagpunta o kung buhay pa ba siya. Masakit man para sa akin ang pagkamatay ng tatay ko. Pero wala akong magagawa. Dahil alam ko, kasalanan din nila kung bakit nagkaganon. Yun lang naman ang gusto kong malaman. Dahil hindi ako kumbinsido sa resulta ng investigasyon ng mga pulis. Alam ko na mayroong kakaiba. Lalo na nang makita ko ang bangkay ni tatay at ng mga kasama niya. Kung minsan, hindi rin natin masisisi ang mga katao dahil tayong mga tao ang mismong sumira sa kanilang tahanan. Habang nag-uusap ang dalawa ay lumabas si Deo. Bitbit ang kanyang pana at buslong sisidlan ng isda. Naluto ko na po ang sinaing. Mauna na po muna ako sa tabing dagat. Teo, ano ka ba namang bata ka? Hindi pa oras ng paglusong natin sa dagat. Baka makasagupa mo mga katao. Hanggat wala kang ginagawang masama sa kanila, hindi naman siguro sila mananakit, hindi ba? Hindi na nakasagot ang matanda. Umalis na si Deo. Napakatigas ng ulo ng batang yan. Ay nako, minsan, parang gusto ko nang mapikon. Pero wala naman akong magawa kung papagalitan ko siya. Hindi naman hihinto yan sa pamamana. Hilig ni Deo ang pamamana, Manong. Bakit hindi mo siya samahan? Naku, isa ka pa. Ano bang nangyayari sa mundong to? Bakit ang tigas ng ulo ng mga kabataan? Hindi naman sa ganun, Manong. Pero kung hindi mo na itatanong, hilig ko rin ng pangingisda eh. Kaya nga nagpagawa ko ng malalaking bangka. At saka, Hindi na ituloy ni Larry ang sasabihin. Inawat ito ni Mang Demi. Ibig mong sabihin, kayo nagmamay-ari ng bangkang pangisda na sumabog sa laot? ang totoo, Manong, kami po ang nagmamay-ari ng mga bangkang pangisda. Pero hindi ko alam na gumagamit sila ng dinamita sa pangisda. Bueno, tapos na yon. Hindi naman ikaw ang dapat sisihin. Nangyari na ang lahat at hindi na natin maibabalik pa ang kaganapan. Malaking bagay po ang nalaman ko ngayon. Alam mo, Manong, kahit papano nalinawan ang isipan ko tungkol sa pagkamatay ni tatay. Wala po akong sinisisi sa nangyari. Anong plano mo ngayon? Hindi ko po alam. Wala na yung mga naipundar naming bangka. Siguro, itutuon ko na lang sa ibang negosyo ang isipan ko. Gaya ng pagbili ng isda sa baryong to para dalhin sa syudad. Magandang ideya. Wala kasing mga naghahango ng isda sa mga taga-baryo dahil sa takot nilang makaengkwentro ang katao. Yan na lang siguro ang gagawin ko, Manong. Wala naman na si tatay. Ako na ang mamamalakad sa naiwang negosyo. May ilang bangka pa kaming natitira. Hindi ko na hayaang lumaot pa mga yun. At sa oras na makakita ako ng dinamita o anumang gamit na ilegal sa pangingisda, kung may maitutulong man ako sa baryong to, siguro yun ay pangalagaan na lang ang karagatan na pinagkukunan nyo ng pangkabuhayan. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating si Bimbo. Humahangos ito. Ano ba, Bimbo? Huminahon ka nga. Bakit ka ba tumatakbo? Mamaya madapa ka. Pasensya na po, Manong. Pero yung apo niyong si Deo, Bakit? Ano nangyari kay Teo? bigla na lang nawala habang nasa dalampasigan eh. Sigurado ka ba, Bimbo? Mamaya niloloko mo kami. Hindi po, Manong. Totoo po ang sinasabi ko. Hindi lang po ako'y nakakita eh. Pati yung ibang mga mangingisda. Sinasabi ko na nga ba? Sa dali lang kukuha ko ng pang-ilaw. Pupunta ako sa dalampasigan. Sasama po ko, Manong. Gusto kong tumulong sa paghanap. Dali-daling pumasok ang matanda sa loob ng silid. May kinuha sa ilalim ng unan. Amang Densyo, kung nasaan ka man ngayon, sana gabayan niyo ang aking apo. Sana walang mangyaring masama sa kanya. Wika ng matanda.
Isinalid sa bulsa ang kinuwang kwintas. Ito rin ang kwintas na ibinigay ng matanda sa yumao niyang pinsa na si Mirna, ang mutya ng itim na kabibe. Maya-maya ay lumabas ito sa bahay. Inayang lumakad sina Bimbo at Larry. Ano ba kasi talaga ang nangyari? Nakita naming nangiilaw si Deo. Meron siyang sinibat sa tubig eh. Tapos bigla na lang siyang lumubog. Parang may kung anong humila sa paa niya. Mukhang alam ko na kung ano nangyari. Pero wag naman sana. Baka malaking isda lang ang napana ng batang yon. Sana nga po, Manong. Kawawa naman si Deo. Huwag muna kayo mag-isip ng kung ano-ano. Malay natin baka malaking isda nga lang yung napana ni Deo kaya siya natangay. Pilit pinapakalma ni Mang Demi ang sarili. Maya-maya nakarating sila sa lugar kung saan huling nakita si Deo. Sinuyod nila ang lugar. Ngunit wala silang natagpuan. Nakitulong na rin ang ilang mamamayan sa paghahanap. Ngunit sa loob ng ilang oras silang paghahagilap, wala silang nakita ni isang bakas na makakapagturo kay Deo. Saan kaya napunta ang batang yon? Dapat kanina pa siya umahon. Hindi pa natatapos ang gabi. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, Manong. Mahanap pa natin si Deo. Naupo ang matanda sa puno ng nyog dahil napagod na ito sa kakalakad. Ang mabuti pa, Bimbo. Samahan mo ang mga taga-baryo sa paghahanap. Hindi na kaya ng tuhod ko. Magpahinga po muna kayo, Manong. Kami na po ang bahala maghanap kay Deo. Sasamahan na kita, Bimbo. Sandali lang. Kukuha ko ng mga pang-ilaw sa sasakyan. Nang sa ganon mas madali nating makita ang paligid. Hindi ko yun nilabas kanina. Sa takot na baka maaaring makaramdam ang mga sinasabi niyong nilalang. Mabuti pa nga. Malapit na mag-alas 2 oh. Kailangan na nating mahanap si Deo bago pa sumikat ang araw. Sa palagay ko, maaari na nating gamitin ang mga bangka. Siguraduhin nyo lang na hindi magagambala ang mga nilalang sa gagawin nating paghahanap. Isang ikot pa sa dalampasigan, Manong. Tapos papalaot kami para sayuri naman ang katubigan. Mabilis na lumakad si Larry at kumuha ng mga pang-ilaw. Nang makabalik, ipinagpatuloy nila ang paghahanap. Sa hindi kalayuan, nakarinig ang mga ito ng malakas na kaluskos sa tubig na tila may kung sinong nagbubuno. Dali-daling nilapitan ng mga ito ang lugar kung saan nanggagaling ang ingay. Nanlaki ang mga mata ni Larry nang makitang nakikipaglaban sa isang malaking nilalang si Deo. Hawak nito ang sibat sa kanang kamay habang pinipigilan naman ng kaliwa ang kamay ng kalaban. Naganap ng pamalo si Larry. Tinulungan ang binata. Pinaghampas sa likuran ang nilalang hanggang sa mapabitiw ito. Umangil ng napakalakas at sumisid sa tubig. Anak ng, pambihira naman kayo, kaibigan ko yung isang yun. Naglalaro lang kami. Wala na. Tuluyan na silang matatakot sa mga tao dahil sinaktan nyo. Anong sinasabi mo, Deo? Paano mo naging kaibigan ng halimaw na yon? Halimaw siya sa paningin nyo, pero para sa akin, isa siyang mabait na kaibigan. Hindi lahat ng mga kataway masama. Kailangan mo lang silang maunawaan. Totoo ang sinasabi ng binata. Kailangan nyo lang matutunang unawain ng mga katao. Hindi sila masamang nilalang. At kung nakasakit man sila, yon ay dahil na rin sa gawa nating mga tao. Nagulat si Larry nang biglang magpakita ang isang matanda. Puti ang balbas. Nang makalapit ito sa liwanag ng pang-ilaw, napansin ng binata, tadtad ng tattoo ang baraso nito. Amang Densyo, hindi ako maaaring magkamali. Ikaw ang sinabi ni Manong Demi. Ako nga. Hindi ko akalain na may makakakilala pa sa akin sa panahong ito. Pero babalik tayo sa ginawa mo. Siguradong makakarating sa iba pang katawang nangyari. Hindi sila papayag
na palampasin ang pananakit sa isa nilang kauri. Masyado kasi kayong nagpapaniwala sa mga kwento eh. Yan tuloy, sigurado mga galit sa akin yung kaibigan ko. Wala kang dapat alalahanin, Deo. Isang tao lang ang dapat managot. Walang iba kung hindi ang dayo. Sige na, iuwi mo na ang mga nahuling isda. Hindi Manong, aantayin ko yung pagbabalik nila. Ayoko mapahamak yung mga tao dahil lang sa maling akala. Nilapitan ni Bimbo ang kaibigan. Hindi to makapaniwalang buhay si Amang Densyo at alam ito ni Deo. Hindi mo sinasabi buhay pala si Amang Densyo. Bakit mo tinatago sa amin? Dahil na rin sa kailingan ni Amang Densyo. Ang totoo, hindi naman talaga siya umalis sa baryo eh. Nanatili lang siya nakatago sa dalampasigan. Doon sa baging yun oh. Wala masyadong nagpupunta dun eh. Walang sino man ang nakakita sa kanya. Ganun ba? Hindi ba dapat sobrang tanda niya na at patay na? Nakilala siya ni Mang Demi noong binata pa lang. Bakit parang wala namang nagbago? Yan ang hiwaga ng kapangyarihan ng isang mambabarang. Marami tayong hindi nauunawaan tungkol sa kanila. Isa na sa mga bagay na yon, kaya nilang manatili ng buhay sa mahabang panahon nang hindi man lang nagbabago yung itsura. Pagpapaliwanag ni Deo. Dagdag pa nito. Nakilala niya ang matanda dahil madalas itong nagagawi sa lugar kung saan nananatili ang matanda. Palagi niyang inaabutan ng pagkain tuwing lalakad at mangiilaw ng isda. Simula noon, naging magkaibigan ang dalawa. Tinuruan si Deo ng matanda kung paanong makipagkaibigan sa mga katao. Si Amang Densyo nagbigay sa akin ng kakayahan para makipag-usap sa mga kataw. Kaya ako naging kaibigan ng isang yun. Kung nakita niyo manghawak ko ang pana habang sinasalagang kanya mga kamay, yun ay parte ng aming laro. Walang sandata ang maaaring tumalab sa kanilang makapal na balat. Muling wika ni Deo. Dito na lubusang naunawaan ni Larry ang lahat. Ilang sandali pa. Sumunod na sa kanila si Manong Demi. Nagulat ito nang makita si Amang Densyo. Mabaging langit. Amang Densyo, ikaw ba yan? Tama ka, Demi. Ako ito. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang mas matanda ka pa sa akin? Dala ho siguro ng sobrang pagtatrabaho at pagbababad sa init. Kaya nangitim ang balat ko. Tumami ang kalyo sa kamay. Ganon talaga ang buhay. Hindi naman tayo mananatili sa mundong ito sa mahabang panahon. Maging ako'y lilipas din at tuluyang magiging abo sa oras na matapos ang aking misyon. Pero paano kung nanatili sa ganyang anyo? Anong ginawa mo? Nang makipagkasundo ako sa mga katao, kalakip sa kasunduan ng pangakong mananatili akong buhay hanggat hindi na ipapasa ang pangangalaga ng hawak mong mutya ng itim na kabebe sa karapat-dapat. Alam kong alam mo kung sino ang tinutukoy ko, hindi ba? Si Deo. Pero ang tanong, handa na ba siya? Gugustuhin ba ng batang yan na panghawakan ng mutyang ito? Natanong mo na ba siya? Hindi pa. Pero batay sa takbo ng isipan ng mga kabataan ngayon, Ayan ka na naman eh. Huwag mong pagbatayan ng isipan ng mga kabataan sa panahong ito. Tignan mo ang iyong apo. Sa palagay mo, kagaya ba siya ng mga batang sinasabi mo? medyo makaluma nga si Deo. Pero hindi nangangahulugan na kaya niyang pangatawanan ng pagiging tagapangalaga ng mutya para mapanatili ang kasunduan ng mga kataw at ng sinaunang taga-baryo. Alam kong nag-aalala ka, Demi. Pero ito ang tadhana ng iyong apo. Magtiwala ka dahil mas kilala ko siya kumpara sa'yo. Mabuting bata si Deo at alam kong magagampanan niya ng maayos ang tungkulin. Pag-uusap ng dalawa. Habang pinagmamasdan si Deo na naglalakad sa dalampasigan, papasikat na ang araw ng mga sandaling iyon. Ngunit hindi pa rin nagpapakita ang mga kataw.
Naglakad ang binata pabalik sa kinaroroonan ni Amang Densyo. Nagulat ito nang hampasin siya ng baston ni Mang Demi. Aray ko, Lolo. Para saan yun ang sakit ah? Baliw kang bata ka. Alam mo bang lahat ng santo tinawag ko na? Kayo lang naman to masyadong nag-aalala. Alam nyo naman na gamay ko ang dalampasigan eh. Paano hindi mag-aalala? Bigla ka na lang nawala sa tubig na parang hinila ng kung anong nilalang. Ayun ba? Kasalanan kasi ng kaibigan ko. Bigla niya akong hinawakan sa pati nila eh. Kaya ayun, natumba ako. Maya-maya ay gumalaw ang tubig. Isa-isang nagpakita ang mga katao. Sa pagkakataong iyon kasama nila ang hari. Sinong walang awa ang pumalo sa katawan ng aking anak? Tanong ng haring katao. Hindi makagalaw si Larry nang makita nito ang nilalang. May taas na 9 na talampakan at halos 4 na beses ang laki ng katawan sa kanya. Ako po. Patawad, hindi ko sinasadya. Akala ko kasi sinasaktan niya si Deo eh. Magkaibigan ang aking anak at ang binatang yan. Kaya hindi niya ito sasaktan. Huwag kang mag-alala. Hindi naman nasaktan ang anak ko. Nagulat lang ito nang mapansin na may ibang tao sa dalampasigan. Mabuti naman po kung ganun. Pero humingi po ako ng tawad. Padalos-dalos ang kilos ko. Nararamdaman ko na bukal ang iyong kalooban sa paghingi ng kapatawaran. Kaya tinatanggap ko. Ngunit hindi yan ang dahilan ng aming pagparito. Densyo, pinuputol ko na ang ating kasunduan. Nanlaki ang mga mata ni Amang Densyo nang marinig ang sinabi ng nilalang. Anong sinabi mo? Bakit mo puputulin ang kasunduan? Nangangahulugan na magkaaway ulit tayo. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Hindi ko nakakalimutan ng pagiging magkaibigan natin. Ngunit hindi ko rin papalampasin ang mga taong nais sumira sa aming tahanan. Gaya na lang ng bangkang nagpasabog. Inubos nila ang aking mga alagad dahil nagambala nila ang isang mahalagang ritual. Alam ko. At hindi ko rin mapapatawad ang ginawa nila. Pero bakit mo puputulin ang kasunduan? Oras na para umalis kami sa lugar na ito. Sapat na siguro ang 100 taong pananatili. Nagawa na naming magparami at palakasin ang aming puwersa. Panahon na para bumalik sa aming karian at bawiin ang nararapat na sa amin. Wala akong may tutulong tungkol sa bagay na yang katao. Ngunit hinihiling ko ang tagumpay at naway muli niyong mabawi ang inyong tirahan. Salamat, Densyo. Panahon na rin para magpahinga ka. Wala ka nang gagawin dito. Kaya maaari ka nang tumawid. Susunod na ako, kaibigan. Mauna ka na. Tinitigan nito ng masama si Larry. Kaagad na tumalikod sabay wika kay Deo. Bantayan mo ng mabuti ang taong yan. Baka sa susunod, anak na ng mga sirena ang hambalusin niya. Tumawa ng malakas si Mang Densyo. Tinapik sa balikat si Larry. Pagsabihan mo tong kaibigan mo, Deo ha. Bago pa niya mapagkamalang isda ang mga sirena dito. Ako na pong bahala sa kanya, Lolo. Magpahinga na po kayo. Demi, ipagkakatiwala ko sa iyo ang mutya ng itim na kabibe. Pero sa oras na dumating ang pagkakataon ni Deo, ipasa mo ito sa kanya dahil yon ang tungkuling nakaatang sa kanyang balikat. Kahit wala na makataw sa bahagi ng karagatan, hindi nangangahulugan na tapos na ang tungkulin. Ang katotohanan nagsisimula pa lang ito.
dahil wala ng mga nilalang na totoong nangangalaga. Hindi man ako lumaki sa lugar, pero nakita ko ang kahalagahan ng karagatan sa mga taga-baryo. Kaya hayaan niyo po akong tumulong. Gawin mo kung anong tingin mong tama. Alam mo sa sarili kung ano yon. Huwag mo sanang manahin ang masamang gawin ng taong nakapaligid sa iyo noon. Pangalagaan mo ang kalikasan na parang bahagi ng buhay mo. Dahil dito nakasalalay ang kinabukasang magmumula sa inyo. Matapos magsalita, biglang naglaho ang matanda kasabay ng pagsikat ng araw. Matapos ang kaganapang iyon, tuluyang nawala ang takot sa mga taga-baryo. Unti-unting nagbalikan ang mga tao sa pangingisda. Muling napaganda ang ekonomiya ng baryo. Sa tulong na din ni Larry, nagawa nilang magtayo ng pantalan upang makadaong ang mga dayong mangingisda. Samantalang si Deo, pinamunuan ang mga kababaryong nagboluntaryong maging bantay dagat. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, nagawa nilang mapabuti ang karagatan. Naitaboy ang mga ilegal na pangisdaan. Napangalagaan ng dalampasigan na naging tahanan ng mga isda. Sa paglipas ng panahon, ipinasa ni Mang Demi ang pangalaga ng mutya ng itim na kabibe kay Deo. Sa pamamagitan nito, mas umigting ang pagbabantay nila sa karagatan dahil naging kanlungan nito ng mga nilalang at elementong nabubuhay lang sa tubig. Ilang taon pa ang lumipas, naging masagana ang baryo. May ilang nagsasabi na dahil ito sa tulong ni Larry, ngunit alam ni Bimbo, Deo, Larry, ang totoong dahilan ng pagbabago ng baryo. Ang hawak ni Deo na mutya at ang kwentong bumabalot sa dalampasigan na minsang pinangalagaan ng puting mambabarang, si Amang Densyo.